Pero ano ang naging magandang resulta? Good morning guys. Kaligtasan at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Dito ngayon sa simbahan guys. Panginoon. Araw ng linggo ngayon guys. Walang iba kundi ang Bigyan natin ng time yung Panginoon. Ang mahal na apostol, Arsenio Tanquerion. Ano ang kanyang ibinigay? Ibinigay na Mayroon naman pa mga niya problema, ang mga lahat ng kahinaan sarili guys niyang sa isa't isa. wala siyang Huwag itira natin sa kanyang yung sarili. guys, ang asa Kagaya ni nila. Apostol Pablo, Naglilingkod tayo ng tapat na sa Diyos. Sa kabanatang 12, Yun ang ang talata tunay. sa 15, at ako'y bubukol ng may malaking kaganapan Nananampalataya at sa Diyos, pabubukol guys. dahil sa inyong mga kaluluwa. Dahil Kung nasa kayo'y uli mga iniibig araw ng na tayo, lalong kailangan po higit, natin ako ba'y maglingkod sa iniibig Diyos. ng Bigay na natin ng buong alam natin ang buhay na bago siya buong tawagin katapatan. ng Diyos. Isa siyang Sa Diyos ang matagumpay lahat, na guys. entrepreneur. Isa siyang livestock dealer. Kumbaga yung kalagayan niya bilang tao, okay na, masagana, kaya niyang bigyan lahat ng gusto niya. Pero dahil sa pagtawag ng Diyos sa kanya, iniwan niya lahat, inalisuka lahat, alang-alang sa pagtawag ng Diyos. Ipinagkaloob ang lahat ng sa kanya'y kapakinabangan para sa ating Panginoon. Glory to God, purihin ang ating Panginoon. At ano ang naging resulta ng kanyang pagbibigay ng may halaga? Mga kapatid, natatag lang naman ang gawain ng Panginoon sa iba't ibang dako, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibahin dagat. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. At hindi siya tumigil. Patuloy niyang ibinibigay ang kanyang sarili. Kaya naman ang paglago ng gawain, tuloy-tuloy din. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Paano ito nagawa ng sugo? Dahil sa karunungan ng Diyos na ibinagkaloob sa kanya. Ang sabi ng salita ng Panginoon, dito sa aklat ng Lucas sa kabanatang 11, ang talatay 49. Kaya nga sinasabi naman ang karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ang ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. At dahil sa karunungan ng Diyos na ibinigay sa kanyang sugo, kagaya ni Apostol Pablo, na ihinirang niya si Timoteo bilang tagapagturo ng kanyang daan, na sabi sa unang Korinto, sa kabanatang 4 sa talatang 17, na siyang sa inyo'y magtuturo ng aking mga daan na nangangahit Kristo Jesus. Ganun din ang ginawa ng good man of the house. Naghirap siya, naghalal siya ng isang tao na ang pag-iisip ay gaya ng kanyang pag-iisip, ang damdamin ay kagaya ng kanyang damdamin. At ito'y walang iba, mga kapatid, kundi sa katauhan ng Deputy Executive Minister to the Apostle, ang mahal na Bishop Jonathan S. Period. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Ano ang naging tugon ng mahal na Deputy? Mga kapatid, hindi siya nagalilangan. Hindi siya nagdalawang isip. Ibinigay ang kanyang kanang kamay ng pakikisa sa sugo ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Hindi mahirap yung ginawa niya. Bakit? Pinis niya mahiwalay sa kanyang pamilya. Isipin mo, bilang ama, ang hirap na iwalay sa iyong pamilya. Hindi ba, mga kapatid? Pero ano ang sabi ng mahal na Deputy Executive Minister? I will love the way Apostle loved. I will serve the way Apostle served. I will sacrifice the way Apostle sacrificed. Kaya anong naging bunga ng pagbibigay ng mahal na Deputy Executive Minister? Pinalago ang gawain ng Diyos sa dako ng North America. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. At ganun din, natayo ang pinakamalaking gusali ng iglesia sa Global Mission. Walang iba, kundi ang Global Missionary Center. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Kaya makikita natin, mga kapatid, kuhang-kuha talaga ng mahal na deputy ang isip ng apostol. Nung sabihin ni apostol na, palalakihin ko ito. Ganyan-ganyan ang ginagawa ngayon ng mahal na Deputy Executive Minister. Purihin ang ating Panginoon, pati yung damdamin ng apostol sa agrikultura, nakuha ng deputy. Anong ginagawa ng deputy? Pinapalago ang agrikultura sa dako ng urban. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God! Glory, glory! Napakabuti ng Diyos sa mahal na Deputy Executive Minister. Kitang-kita natin, siya mismo ang gumagawa. Purihin ang ating Panginoon. At ang isa pang halimbawa, mga kapatid, ng mga nagbigay ng may halaga para sa Panginoon, walang iba kundi ang anti-Christ proclaimers. Purihin ang ating Panginoon. Hindi ganun kadali ang ginawang pagbibigay ng anti-Christ proclaimers. Nanggaling tayo sa iba't ibang mga kalagayan
tayong kasama, abogado. Abogado, na kung tutusin, kung siya'y nagtatrabaho sa labas, isang firma lang. Pero hindi mga kapatid. Pinili ang misyon ng Panginoon na walang sahod, walang material na kapakinabangan. Purihin ang ating Panginoon. Some of us are doctors. Some of us are nurses, engineers, teachers, and some of us are construction workers. Pwede masabi natin, construction worker lang naman pala. Hindi ba? Pero what we don't know is that construction worker is the breadwinner of his family. Doon sa martilyong hawak niya, doon sa nagari at Hello, pato na guys. hawak niya, doon nakasalalay Hello, ang guys. kanyang buong pamilya. So guys, Pero dahil sa pagtawag ng Sino Panginoon karuan? na maging end-time proclaimers, iniwan ang lahat ng mga bagay. Ibinigay ang sarili sa Diyos. Ibinigay ang sarili sa mga sugo ng Diyos. Ibinigay ang sarili sa misyon ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon, kaya ano naging resulta? Maraming mga tao nakapakinig ng salita ng Diyos, tumanggap sa Panginoon, tumanggap ng kaligtasan at nabago ang buhay. Sa katunayan nga niyan mga kapatid, ang ilan sa kanila ay nandito ngayon. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God! Kaya mga kapatid, ang ating mga pagbibigay na may halaga, yung ginawa ng Diyos, yung ginawa ng mga nasugo, yung ginawa ng mga deputy, at yung ginawa ng mga end-time proclaimers. Ito yung mga pagbibigay na nagkakahalaga, na nagresulta ng mga dakilang bagay. Kaya sa atin, mga kapatid,